Sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, pinabulaanan ng depensa ang mga paratang ng prosekusyon. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, ang mga kontrobersyal na talumpati ng dating Pangulo ay hindi utos na pumatay kundi mga pampulitikang hyperbole at bluster o matapang na pananalita lamang. Binigyang diin ng depensa na bigo ang prosekusyon na magpakita ng causal nexus, unang direktang ugnayan sa pagitan ng mga salita ni Duterte at ng 49 na insidente ng pagpatay na nakasaad sa mga sakdal. Anya, walang smoking gun o matibay na ebidensya na magpapatunay na may isang partikular na individual na nakatanggap ng direktang utos mula sa dating Pangulo upang pumatay. He would proceed to speak at length, sometimes for an hour or more, in his own uniquely colourful and crusty language, exposing his homespun theories on crime control, swearing a bit here, boasting a bit there, and generally delivering a speech more akin to Finnegan's Wake than a Gettysburg Address. That does not suggest crafty design, hinted at by Mr. Jeremy, quite the opposite. Mr. Jeremy's resort to the say one thing, mean another thing theory is complete supposition. It is not a legitimate argument because it implies that one cannot rely on anything coming out of Mr. Duterte's mouth, and that does not help the case for the prosecution at all. Sa 20 talumpati na ginamit ng prosekusyon, 10 rito ay naglalaman ng malinaw na tagubilin sa mga pulis na gumamit lamang ng dahas kung ang kanilang buhay ay nasa panganib o bilang lawful self-defense. But if you do your duty, do not worry about cases. I'll protect you. Believe me. That's why I will protect them. And if there's somebody who will go to jail, it's me. I will assume full legal responsibility. Now let's have a look at the exonerating element, which comes right underneath the allegedly incriminating element. He said, just do it right. We have our trainings that you can only kill if your life is in danger. And you are there performing the duty of a law enforcer. That's about it. Kinwestiyon din ni Kaufman ang definisyon ng prosekusyon sa civilian population na naging target umano ng sistematikong pag-atake. Tinawag itong muddled o malabo dahil nagbibigay ang prosekusyon ng dalawang magkasulungat na opsyon na ang target ay ang buong populasyon ng Pilipinas o kaya naman ay isang maliit na grupo ng mga kriminal. Ipinagtanggol ng kampo ni Duterte ang kautusan patungkol sa Oplan Double Barrel. Ayon sa depensa, nakasaad mismo sa dokumento na ang lahat ng operasyon ay dapat sumunod sa karapatang pantao at sa saligang batas ng Pilipinas, isang bahagi na hindi umano ipinakita ng prosekusyon sa kanilang presentasyon. Tok hang means knock and plead. And that, it is a totally legitimate police strategy. However, the citations relied on by the prosecution to infer that Tok Hang was a criminal modus operandi are completely taken out of context. Binigyang diin naman ng depensa na ang terminong neutralization sa mga direktiba ng Philippine National Police o PNP ay hindi nangangahulugang pagpatay. Ayon sa PNP Operational Procedures Manual, ito ay tumutukoy sa legal na pagpigil o pag-aresto upang matigil ang pananakit ng isang kriminal. Ang Korte Suprema ng Pilipinas ay hindi kailanman naglabas ng desisyon na ang neutralization ay katumbas ng pagpatay. It is our submission that across the political, legislative, judicial and law enforcement contexts, the consistent articulation has always been that neutralization denotes lawful restraint. At the executive and operational level, the Chief of the Philippine National Police, Ronald de la Rosa, Bato, publicly clarified in 2017 that neutralization means arrest. Inakusahan ng depensa ang prosekusyon ng selective citation o pagpili lamang ng mga bahagi ng talumpati ni Duterte upang palabasing nag-uutos ito ng pagpatay. Ipinakita ng depensa na noong 2017, ang halos 4,000 na italang namatay ay maliit na bahagi lamang ng kabuuang mahigit 118,000 na bilang ng mga inaresto.
Ipinakita rin ng ulat ng pamahalaan na mayroong mahigit 1,900 na investigasyon laban sa mga pulis na sangkot sa operasyon kung saan marami ang natanggal sa serbisyo at ang iba ay nahatulan tulad ng sa kaso ni Carl Arnaiz. Binigyang din ng prosekusyon na mahina ang ebidensya para idiin ang dating Pangulo sa kaso. Itutuloy mamayang hapon oras dito sa Pilipinas ang ika-4 at panghuling araw ng confirmation of charges hearing. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.